lineup ng Blacklist International against the Sonics. But looking at the audience predictions, syempre lamang din of course Yamado ang Blacklist dahil din sa kanilang stats na pinakita nila last week. And if I'm not mistaken, chances are may chance din silang manguna this week kapag nakuha nila yung sweep. Susubukang pigilan yon ng Onyx Philippines. Personally, I feel late game Claude is still a threat. Lalo na napunta to sa kamay ni Nets. Marami na siyang mga late game Claude games na pinakita sa atin ng mga clutch games na nababaliktad nila yung laban, na si split push na yung laban. I can therefore say pagdating sa late game, mataas ang chance ang Onyx. But early game, na-master ng Blacklist ang lineup na to. So parang medyo delikado. Okay lang talaga mabantayan ng Onyx dito yung gold lane nila, lalo-lalo na naggamit na naman ni Sensui. Yung kanyang Martis na nakita natin kahapon na magaling bumilang ng by twos. Dahil 2, 4, 6, 8, 10, 12. kasi kada team fight nila, laging double kill, hanggang naging 6-0 siya sa laban. But yeah, for Onyx, they really have to be prepared. Papansinin natin na ang meta sa ngayon, isa sa mga classic rotations, especially with Gord, pupunta mo na sa XP lane na wow. Grabe naman yun. Isang maagang combo para sa side ng Blacklist. Wala pang isang minutong nangyayari yun. Renny G combination. Renegit? Oo, Renny G. Renegit. Sama mo ba si Edward? First blood para sa side ng Blacklist International, getting 400 gold and an extra. Now looking at the top lane and looking at the emblems sa atin ng FWD Life Insurance, mukhang tatakas muna ang Onyx dito dahil halos lahat sila ay naka-quantum charge. Yep. Yun sa nangyari sa may gitna, kung saan naipit doon si Perks, maganda yung ginawa ng Blacklist kasi pinas clear nila yung mid lane. Yun yung strength ng Edith. And typically, di ba kapag mag-aaroon ng switch, kumbaga yung mga mid laner nyo, babalik na doon sa may mid. Dadaan ka muna doon sa Torre. Kaso kasi dahil mas mabilis mag-clear yung Edith, naipit doon si Perks at nung tinry niyang gumalaw mula sa mid pababa, naharangan agad siya ng mga members ng Blacklist. Oh my God. MPL trivia. In 13 games that these two junglers met, S10, S11, Ryzen has 9 more neutral objectives. So lamang sa Retrihan. si Ryzen pala. Oo, parang dito, madami pa lang kailangan na gawin. Pero sa may middle lane, kailangan din gawin ng Onyx is makasecure ng kill. Pero Renegade is still alive at pwede nakaposisyon na sila dito sa ating turtle objective. Mabilis na pupwesto. Si Perks naka-ready lang din naman dun sa pagtalon. Meron bang kill makukuha dito ng Onyx? Halos wala na buhay doon. Pero si Edward papasok with a knockout strike. At maso-zone out dito si Sensui. Pipilitin ba? Hindi na yata dahil Onyx ang makakakuha ng turtle. At gawin mo na yung +1 na extra mula kay Ryzen doon sa mga neutral objectives. Ryzen taking that first turtle of the game. Gonna be a trade para sa Blacklist International. Naagulat na hindi nila na-secure yung turtle na yun despite them having a good position. And this is kudos to Onyx na kabisado nga nila yung mga neutral objectives. Kaya nga nung nagkaroon tayo ng discussion before, hindi pwedeng basta-basta na lang na baliwalain yung strength ng Onyx sa mga neutral objectives. Kahit ang baba ng turtle and lord duration nila, every time na may mga important na team fights, nag-rise sila sa occasion. At yan ang minaster talaga ng kilabot. Kilabot. Nakilawat. Coach Kebong. Coach Volapsi. So that's the first turtle na naging importante na dahil din sa recent update. Mayu-utilize ba to ng Onyx para mag-transition into a lead na gusto nila? Ang daming CC sa side nila. Ang daming pang mga extra na hold. But then again, yung damage output nila ay Claude pa. Kailangan pag Claude ay parang investment talaga yan. O, Dahil kailangan insurance. ang pagkuha nila, ginamit dito ni Super Friends, ang kanyang IMU, medyo kulang nga lang doon sa damage. Ito na yung sinasabi ni Manjin tsaka ni Wolf kanina na medyo kailangan muna mag-late game ng Onyx bago maramdaman yung kanyang damage. Kasi depende pa pala kung makakakuha si Super Friends nung burst na ultimate gamit dito kay Haji. Okay, pero sandali. Biglaan daw pala gusto. Nakasalubong ni Edward ang tatlo sa side ng Onyx. Nice pick up. Magmumula sa mga Sonics. Grabe dito yung Onyx, parang natatimingan na rin nila ang ginagawa ng Blacklist International. At makikita nyo naman na si Ryzen ay medyo magpapakita para mailang si Sensui na kumuha dito ng objective. Probably ay makuha nila. Merong retribution ang dalawa. Pero it's still, naagawan si Sensui. Another +1. So hindi ko na mabilang. 11. 11 ang galing mo mag-match, Chantel. Kasi 9+2 lang eh. Tama.
Counted ba yung purple buff doon? Yung Ah, Point turtle five. na lang nga yung i-count natin. Sige, Nandun 10, na rin 10. eh. Nandun na rin eh. Another Sorry, turtle. sorry. Bahala na sila magbilang dyan. Oo, tingnan natin kung magiging 11 ang kalamangan ni Ryzen dito. Tamang flex lang ng kanyang kimpi na buhok. Binabantayan ang Turtle, Edward and Gemdo. Nagbibigayan sa bottom lane. Ito lang talaga yun eh. Para sa akin, paunahan lang talaga sa Turtle Pit to eh. Palakihan din kasi ng lamang. At saka if ever sa mga team fight kasi natin lately sa mga turtle, dito nakukuha yung mga kill. So, grabe yung ginagawa ngayon ng dalawang teams natin. At mukhang hindi yata mag-contest din ang Blacklist International. Even Onyx, hindi nila silimulan. May onting bait moves. Pwede rin naghihintay ng items to. Mukhang matitrade ang blacklist. Dahil nila sa may top lane, 4 to. Okay, ginamit ang Blazing Duet para hindi makapasok. Pero sabi din Wow! mapapadaan lang muna. Kaya naman sabi din ng Onyx, tara simulan na natin yung turtle at mukhang hindi na yata makakakuha ng trade ang Blacklist. Pero Tori yata ang kanyang gustong kuhaan dahil meron minion wave and Onyx will secure that turtle. Maamba out ang literal na tawag doon. Yung mag-out ka ng may swag. Maamba out mula kay Nets. Hindi man lang niya kinailangan yung kanyang Purify at ang ginawa rin ni Nets pinapagad niya yung kanyang Blazing Duet para maklear yung waves. At walang waves sa kanya, nakatakas pa siya safely, nakabalik pa siya dun sa may top lane. Looking good para sa Onyx, nakabawi na sila sa ekonomiya at ngayon pantay na talaga yung laban. Parang nagising ang Onyx Philippines sa mga nangyayari nung nakaraan. Maganda ata ang nainom na kape this time. At grabe din! Wow! Ang flicker out ni Super Prince. Naramdaman din eh. Si Rene J napa-flicker pero naramdaman din Super Prince. So for Super Prince ngayon, magandang binibigay niya na added na threat against Blacklist International coming to this game. Nice outplay though. Susubok sana si Renny J mag-initiate. Try to make something. Ngayon, binibilangan na nila ang flicker ni Renny J. Super Prince ay bumabalik sa eksena. Habang si Perks naman ay nagsistretching lang. Isa sa mga malulupit na expert wingman, Super Prince, na meron ngayong hawak na Martis Ultimate. Gaano katindi itong Martis Ultimate na to? Paano to mayu-utilize sa isang Valentina? Pwede kasi siyang dumagdag na parang decimate din if ever. Exactly. Tapos pwede siyang mundan sa may backlines. Threat siya kay Haji. So, and of course, yung Brody, kayang-kaya nilang i-burst kasi parang nagiging adaptive yung damage output kapag nag-convert ka into the Valentina Ultimate. So, di ba alam natin, physical damage ang isang Martis with the decimation. Pero syempre, dahil dun sa kit na meron ng Valentina, nag-a-adapt yung magic power niya to be converted dun sa damage ng ulti. Mantindi nito, no? So talagang binabantayan nila ang security guard. Nakita mo ba yon? Security guard ang pinantayan. Oy, Shooting guard siya ngayon. Shooting guard ba siya ngayon? Akala ko security guard na nakapatrol eh. Kasi merong sinasakyan eh. Third turtle. Tama? Third turtle of this game. Plus one na naman, Chantel. Ilan na to? 11. 11 na. 9 plus 3. 9 plus 3. 9, 10, 11, 12. Ayan. 12. Galing mo mag-match, Chantel. Sakto season 12 na, pero parang trade pa lang gagawin ng Blacklist International. Parang cross-map na pa to. Yep. Mirror ang ginagawa nila. So nakaiwas din ang Blacklist pagdating doon sa mga team fights. And probably saka na sila gagawa ng play so successfully masira ang Torre. Pero meron final my slash God. coming in from Gem. At may kita pa nga dito si Ryzen. Aabutin si Edward pero merong suntok para makatakas. At aalis na lang muna. Pero sa may bottom lane ay meron palang damage na ibibigay. Dito yung Brody and even Edith pero dire-diretso lang. By the way, si Nets doon sa may top. Wow, 1-1 pa rin ang scoreline. Patient ang Onyx dito sa mga entrada ng Blacklist International. Hindi makahanap ng lusot itong horsepower ng Blacklist. Hindi sila makasingit. Minention natin kanina, tama, di sila makasingit. Late game, pumapabor sa Onyx dahil dito sa kanilang investment kay Nets. Yep. Si Nets ang the one. And lalo na naka-purify siya. So, this will be good against the Pakito na hindi siya ma-burst down agad. So, eventually, ang magiging crucial dito ay magugulat tayo na si Renny J pa actually. Kasi kapag nakapagtake siya ng enough to damage, pwedeng siya yung maging access dun sa pag-kill, dun sa may Claude. Kailangan ni Renny J ng matinding wow para makasingit dito dahil mukhang basado ng Onyx kung paano lulusot ang The Hitman. Eto na. Speaking of, papasok si Hitman. Meron ibang hit coming up from Edward. At tapos si Perks pilitan dito na mag-flicker out. At ito na tayo, dumating na tayo sa mundo ng MLBB na after Kumil, alis na. Mamba out. Alis na. Alis na. Minimension natin yung paglusot and this time sinama ni Edward si Ren J para makalusot doon
sa pag-dodge ng Onyx. And this time, hindi na matadodge ni Super Prince. Yung flicker initiation kami out from Renegade. And every time na makakita kayo ng isang Claude na ginagamit yung Blazing Duet, pang clear, ibig sabihin, ay, yung team na meron lang, ayaw pa lumaban. Oh. Farm muna, farm muna. Mamaya na lang muna. Okay. Sabi ni Sensui, saglit may mga turtle ka. This time, it's the first Renegade. Lord Ito na. of the Game. Ay, naku po, merong RKO technique. Tapos samahan mo pa, nag-decimate para dito sa side of Blacklist. Merong final slash para kay Jem. Halos walang buhay si Renny J. Siya ang makukuha doon. At yung Lord may reset, pero tuloy pa rin ang laban. Dito sa ating Lord Pit, merong free hit para kay Ohen. Merong suntok para kay Edward. Pero sabi ni Nets, magkiklear muna ako ng minion wave. Doon sa may middle lane, merong pag-pull na mangyayari. Oh my Kunti God. lang pala, pero sa bandang likod. Kamunti ka na. Agent Zero ang mahuli dito ni Jem. Pero papasok pa rin. Medyo napalalim yata. Papunta na rin sila doon. And Edward's gonna be down. Pero Blacklist nandito sa may bandang Lord ire-reset dahil kulang sila ng isang player. 3-4-3 situation at na-reset lang din yung Lord. Napalalim si Agent Zero, kaya naman pinanish ni Nets. Supersonic at ultra fast na responses coming out from Onyx Philippines. Hindi lang ito yung unang beses na na-dodge nila yung initiation sa Blacklist. And Edward trying to min-max. Ganun din ginawa dito ni Nets. Sobrang aware at nakataas heightened senses. Etong si Nets, nakita niya na pwede siyang talunan doon ni Edward with the flicker. Pero na-dodge siya ng BMI. Parang pinasa tuloy ni Sensui yung instinct sa kanyang old teammate mula kay Nets. At dahil dyan, add mo na naman ang +1 Chantel. Dahil ang Lord ay napunta kay Ryzen. Oh, 13 na pa nagkataon. Para nandito na lang ako para magbilang ng objective. Tama naman. Tama Galing naman. mo mag-mat. But yeah, jokes aside, para dito sa Onyx, parang ito na yung nagigising na yung Ryzen na sinasabi natin in terms of the retribution. But for Blacklist International, inaantay natin ngayon yung pagtatapos nila nung kanilang initiation kasi naka-counter ngayon ng Onyx. Lord ay nasa top lane and hindi na ginagamit pang farm yung Blazing Duet Wolf. Ito na ba yung team fight na tayo? Ready na si Ryzen? Ready for action anytime. Ready for action anytime. Oheb will defend his top lane. Here comes Insui trying something here. Pero level 1 Lord pa naman to. So, hindi muna kakabahan ng Blacklist. But then again, that's a tower for Onyx. Grabe no, 3-3 pa lang tayo, 12 minutes na ganun ka-intense ang ating laban. Pero yun nga lang, mahuhuli din si Ryzen. Meron pang Mystic Gush para kay Hachi. Papasok si Super Prince. Uy! Pero sa lilim Mystic Gush. Pero wala pa rin secured kill. Meron Blazing Tooth, wala lang tatamaan doon. Konti-konti na sa Nets. Shooting guard. Konti-konti na sa Shooting Nets. guard. Shooting guard. Sila mo na shooting guard. Oy! Teka lang, wala kang ID. Pero sabi Oh ni my Nets, God! "Kunin lang muna." And Edwards gonna secure that kill. Hindi niya nakuha yung Cyclone Eye at hindi siya nakawala kay Agent Zero with a hit. Grabe na ito. Parang kakaibang pulso para kay Edward. Dalawa sila ni Haji. Teka lang, sino mauna? Akin to. Parang ganun yung moment na yun. Mine. Mine. Naging volleyball pala bigla, no? But yeah, Onyx, unfortunately, bad decision to fight under the turret ng Blacklist International at napunish sila doon. Hindi man namatay pa mga members sila, si Nets naman yung napatumba. And sometimes, pag naisip natin na nakita tayo ng isang grupo ng heroes na nakakumpol, ang dali talagang isipin na pwedeng i-dive at talo ng Kufra, pwede kang makahuli talaga ng madaming hero but Matutokso ka no? natukso masyado yung Onyx. Matutokso ka pag nakita mo magkakatabi. Parang, sige, Parang okay to, okay, team fight to. Ekos Lama Jama, pwede na yun Oo. Kaso wala Wala. Diretso na Parang sana. mga kumpol ng mga langgam, tapos natitempt kang Uy, nakaka-tempt yun. Parang nakakatempt napigilan yung, di ba usually pag nakakita kang langgam, Oo. pipigilan mo para mabuwag. Oo, pipigilan mo kasi ang dami, kumpul-kumpul Kaso, minsan pala, hindi pwede. Hindi pwede. Minsan hindi pwede. Hindi Minsan kaya. mahirap pala. Ganun nga yung nangyari under the second turret. Tapos wala kasing, ang problema kasi doon, hindi makakahabol yung mga kakampi mo. For Onyx Philippines, yung composition nila, pang front to back, hindi siya yung parang talagang pwede pumunta sa may backlines. Hindi katulad ng Blacklist na meron silang Pakito and Oo Oh, of nga course, pala. Tinker Eden. So, one way highway. One way. One way. Diretso lang. Oo, diretso lang. Bawal lumiko. Kumbaga, ito ang problema ngayon ng Onyx. Pag tumama na yung mga bola, pag sumot na si point Shooting guard. guard. Si shooting Shooting guard guard. pala. Shooting Akala ko point guard. Pwede rin. Pwede Pag din. puro assist, point guard. Point guard. Okay. Ang galing, tama. Oo. na nga. Eto Pag na. magcha-charge, power cord. Ah. Guard pala. Pwede. Ito na. Guard. Ito na yung guard Sayang. namin, guys. Nice try, Sayang. nice try, Nice nice to try. Chantel. Nice Power guard. Power Ulitin guard. natin. Yan. Eto na, nagbibigay na ng mga power ang mga Retrigord.
Ryzen and Sensui habang si Perks susubok. Nakita na si Edward. Pero kalmado lang muna, bumola si Perks. Renny J, pasok ng onward. Ito na! Si Rene J dito, mabibilit na mag-flicker out. Pero yung mga retribution holder natin ay meron pa rin buhay. Hindi mahanap kung nasaan si Super Prince and even for Haji. Pero meron ng information doon sa vision ni Rene J. Meron papasok doon. Sasaluhin nga lang ni Rene J at titira na lang muna. Tapos dito merong taunt. Sensui mabawasan ng buhay. 12K ang buhay ng Lord at pipilitin na ma-reset pero mas marami ang Onyx na nakapwesto doon. Perks ba naka-ready pero flicker in para sa kanila. Samahan mo nga lang dito na counter pero Ryzen will secure this objective at Sensui is gonna be down. Samahan mo pa ng objective at isa pa. Oheb is down as well. And make that 14! Doon lumamang ang Class S na retribution ni Ryzen! And welcome to MPL para kay Perks, diba? Napaka-ganda nung nahanap niya doon na talon. Utilizing the flicker after the Tyrant's Revenge onto Sensui. Kaya naman nanalo si Ryzen. Kumbaga may assist, may tumulong kay Ryzen para masecure niya yung Lord na yun. At dahil doon nakuha nila yung tower, Perks, iba talaga ang Perks ng napakarami yung team. May Perks talaga sa pag-a-adjust as Blacklist International will try to defend yung Lord. This time ay nasa taas. Here comes the charge. Ang tanong, kaya bang tapusin? Naka, parang nakakita na tayo ng mga long games eh. In terms of clear na minion wave, meron ang blacklist because of Haji. Pero kasi kailangan nilang mahanap si Nets eh. Parang si Nets yung makakapagpapigil dun sa possible play na yun, pero masakit na. Si Edward by the way, and Onyx right now is at 3.8k gold lead. Wow. Alam mo, since shooting guard ka naman talaga, total, kailangan mo maghanap ng nets kung shooting guard ka. Tama. And ang hirap nito, kung yung nets mo gumagalaw. Ayun, Gumagalaw mahirap yung yun. nets eh. Mahirap yun. Na-experience ko rin sa arcade. Oo. Pag May challenge. May challenge. Pag nag-level 2 na. Isang beses pa lang nakaka-shoot si Haji dito. At hindi pa siya yun. Si Edward pa yun kay Nets. And I think Nets is a big problem. Kasi nga yung backline, easy access to the Biglang diretso, BMI. no? Oo. Napakaganda yung pwestuhan dito ni Nets. I think one of his best games so far ito sa MPL Season 12. Nakikita natin sobrang ganda nung aggression, yung mixture na aggression at pagiging safety niya dun sa kanyang hero. And of course, meron siyang Purify. Napakagandang choice dito, di ba? Typically, may mga players na gusto yung mag-flicker o kaya mag-sprint para may Sprint, damage. Pag action ka, flicker ka. Oo. Pero si Nets, bilang isang tunay na safety Nets, nag-Purify muna. Okay, Nets this time ang pwedeng nating makita na i-target. Pero kailangan din natin i-count si Gem, even si Ryzen sa kanyang mga retries. Oo. Plus again, agree ako kay Wolf about Perks on that setup kay Sensui. Wala pang deads though. Hindi pa namamatay din si Haji. So yung clearing power ng Blacklist International, kailangan mo parang i-respect. O hindi pwedeng basta pumasok kasi yung Gord meron ding slowing effect. If ever. Now, for Onyx, kaya din siguro hindi sila masyadong pumapasok. Hinahayaan nila na magse-set up yung blacklist sa kanila. Tapos bigla sila magka-counterplay o pwede rin iba. Okay, diba? May mga, minsan Grabe yung babato-bato hapok. na lang ng mga Jolens talaga yung Gord na yan. Akala mo yung mga Jolens hindi ka tatamaan eh. Nakaka-bad beats yan minsan. Tumatalbog kasi. Tumatalbog eh. Tapos minsan based on experience, parang the more na iniiwasan mo, parang minsan mas nasasalo mo pa. The more kang tatamaan, parang nagja-jackstone eh, no? Oo. Ano yan? Trip Exhibition. Umi-exhibition. Ayan. Nag-exhibition muna ng Jol. Grabe, ang dami ng laro. Pero nga lang, speak of laro, medyo mababang laruan. Renny J dito, it's gonna be down sa kami naman ni Super Prince. Pero mayroong bambawi ang Blacklist International. Meron pa. Okay. Merong suntok. Meron ding Oh! corner part memory. Para dito. Konti-konti lang si Nets. Pero yun nga lang, makakatakas pa rin. Pero si Perks ba, halos wala ng buhay doon. May iwan si Ryzen. Mawala ng immortality. Sabi ni Sensui, ako ang MVP sa last namin na game. And Oheb and whole Blacklist dederecho dito sa Lord. At pwede mo nang i-1 yung objective na laban. Dahil mukhang ito na ang unang objective na makukuha ni Sensui. Samahan mo pa ng extra kill niya kay Nets. Sabi ni Haji, gumagalaw ba yung Nets? Gumagalaw din ako! Inilabas na ang 100%. Yan ang sabi ng Blacklist. And napakagandang play mo na kay Sensui, of course. Yung confidence na ginamit niya, maximum range, yung decimate, yung pagtalo niya, kinagat doon si Nets. And all it took was, of course, Haji.
utilizing yung kanyang ultimate, Mystic Gush. Mystic Gush Flicker. Oh my gosh ka dun eh. Oh my gosh. Ang sakit. Yun ang literal na ray gun. Na kay si Hajin. Na kay Hajin ang ray gun. Yun pala yun. Pinag-uusapan natin, hinahanap niya si Nets. Hinanap niya talaga. Legit na ano no, na parang may arrow kay Nets nung moment Ginalaw na yun. niya pa yun eh. Left right niya pa yung ray gun na yun eh. Si Eugene nga, yung ray gun niya straight lang. Si Haji, yung ray gun niya, nagagalaw niya. Si San Goku nga, isang straight lang din. Ang tindi mo, Haji. O, tsaka medyo matagal yung charge ni San Goku tsaka ni Eugene. Kaya, KDA machine. Yep. The MVP KDA machine. Yep. And of course, si Rene J yung unang napatumba doon. Pero kung papansinin natin, madaming kinumit yung Onyx afterwards. Kahit pa nung na-pop yung immortality ni Rene J, ginamit pa yung Tyrant's Rage coming out from Perxiva. Inaabangan no mula yung kanyang immortality defense para sa Onyx. Mukhang successful naman sila, losing only one of their turrets. Naku, kaso wala yatang pag-clear na minion wave ah. Papasok ba dito ang Wala Blacklist? nga. Merong final slash. Medyo may hirapan sila dumepensa doon. Oh my God! Napakagandang Tyrant's Rage para dito kay Perxiva. Pero sabi ng Blacklist, merong counterplay. Halos mabuhay or mawawala ang buhay nila. Mamatay nga lang dito. Ohem's gonna be down. Tapos meron pang taunt coming from Ryzen. Dediretso mga Sonics. As Sensui mawawalan din ng immortality. Wow! Laban lang para sa kanila. Sensui mamamatay at si Edward nag-proc ang kanyang Uy! Athena Shield. Pero nandito ng point guard. Merong stun, pero patay lang din naman. 4 players down para sa Blacklist. 40 seconds down ang karamihan ng side ng Blacklist International. Labon nila si Haji. Tumatakbo si Haji. Takbo Haji. Pinola-bola dito ni Jem at ni Perks. Haji ang point guard. Dumidribble. Jackstone. Exhibition. Lutang. Lutang lang. Hoverboard. Out para kay Haji. But then again, the story is Onyx Philippines. Ito na ba ang game number 1? Pinasok pa Etamos! nga ni Perxiva. At dahil dyan, it's gonna be a wipeout para ni sa Onyx. At para sa game number 1, Sonics ang magwawagi. Ryzen with the pick off. Perks with the catch.